Purihin ang Panginoon ngayong umaga. Welcome po sa gawain ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, welcome. Welcome. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos ng kahabagan. The reason why we're here, because of His mercy. Amen? His mercy, they are new every morning. Araw-araw ang kahabagan ng Diyos sa atin, araw-araw ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi ng Psalm 68, He daily loads us with benefits. And we should be grateful for God sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Amen? At welcome din sa ating pong online service, sa mga nakapanood sa atin sa online. Pagpalain kayo ng Panginoon. And hopefully, makasama po natin sila, bawat isa na nasa online, purihin ang Panginoon. So ngayong umaga, ay nais kong magpahayag sa inyo ng salita ng Panginoon. Last Sunday, we talk about the covenant of peace. Diba? Sabi ng Isaiah 54 verse 10, mayayanig man ang bundok, mawawala man ang burol, pero sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi mawawala, at ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi mawawala sa iyo, sabi ng Panginoon, sapagkat siya ang Diyos na nahabag sa atin. Amen? Napakaganda nung talata na yon, Isaiah 54 verse 10, panghawakan natin yon, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay patuloy na mahayag at ang kapayapaan ng Diyos patuloy na mahayag sa atin. Huwag tayong aalis sa kanyang salita. Panghawakan po natin yon sa ating pong buhay. Ngayong sandali, ako po ay mangungusap sa pagsang how to remain in God's covenant of peace. Paano tayo mananatili sa tipan ng kapayapaan ng Diyos? Kailangan natin to. Kailangan natin araw-araw na tayo po'y panatag ng isipan, panatag ang puso, mapayapa po tayo. Yun ay biyaya ng Diyos sa atin, yung kapayapaan. Kasi maraming tao naghahanap ng kapayapaan sa kanilang buhay kung saan sila pumupunta, ngunit ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Can we give Him the praise? Siya ang prinsipe ng kapayapaan. At tayo po ay merong covenant sa Kanya, meron tayong tipan sa Kanya. Nung tayo nakipag-isa kay Jesucristo, tayo po ay naging kaisa niya. Tayo po ay naging kasama dun sa Kanyang covenant. Ratified, confirmed by the blood. When Jesus shed His blood for us, He confirmed His covenant for us. And that is an everlasting covenant sa Kanya, sa atin. Amen? At napakaganda po ng covenant. At ito po ay nakapagbigay po sa akin ng biyaya at patuloy na kabutihan at excitement sa paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Diyos. So ngayong umaga, paano tayo mananatili sa tipan ng Diyos o sa tipan ng kapayapaan? You see, nais ng Diyos na manatili ka sa kapayapaan. Amen? Pakisabi sa katabi mo, nais ng Diyos na manatili ka. Na mapayapa, ang puso, mapanatag ang isipan, no? Ang peace, hindi naman yun yung absence of war, no? Kahit na nasa gitna ka ng kaguluhan, you have still that inner peace. Meron ka pa rin kapayapaan sa iyong kalooban. So sabi ng banal na kasulatan, see, Isaiah 48, verse 22, walang kapayapaan sa taong masama. Ang taong namumuhay sa kasalanan, walang kapayapaan. Kahit na saan siya magpunta, hindi siya magiging mapayapa. Kapag may kasalanan sa buhay, hindi mapapayapa ang tao unless na magkaroon tinatawag na reconciliation sa Panginoon. Po? So, nais ng Diyos manatili tayo sa kapayapaan. Ibig sabihin, lumayo tayo sa gawain ng kasalanan, sa pamumuhay sa kasalanan. At tingnan po natin, bakit sinasabing walang kapayapaan sa taong masama. Tingnan natin sinasabi ng banal na kasulatan upang higit natin itong maintindihan, di po, na nais ng Diyos na manatili ka sa kapayapaan at lumayo ka sa kasalanan kasi sabi sa banal na kasulatan, muli, sa aklat ng mga bilang, kabanatang 25, at ito po babasahin natin sa wikang Tagalog, ito po yung kwento ng ang Israel ay nagkaroon ng kaguluhan sa kanilang buhay dahil sa kasalanan. At nagkaroon naman sila ng pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay dahil doon sa kanilang pakikipag-isa sa Panginoon. Tandaan natin kapag nakipag-isa tayo sa mundo, sa kasalanan, walang kapayapaan. At tingnan natin yung kaugnayan nito sa aking sinasabi tungkol sa bayang Israel. Sinabi sa talatang 1, samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim.
ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab. Sapagkat inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa mga Diyos ng Moab. Talatang 3, ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor. Tandaan natin yung salitang pakikipag-isa, ito ay pakikipagtipan. No? Nakipag-isa sila sa Baal ng Peor. Yung Baal ng Peor, ibig sabihin ito yung Panginoon doon sa Peor. Ito yung Diyos nila sa Peor, o yung lugar na kung saan ay napunta sila. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel. Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, isama mo ang lahat ng pinuno sa bayan at bitayin mo sila sa harap ng araw, sa harap ng Panginoon, upang ang matinding galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. Ganito po ang kalagayan sa panahon na yon sa lumang tipan. Sinabi sa talatang 5, sinabi ni Moises sa mga hukom sa Israel, patayin ng bawat isa sa inyo ang mga taong nakipag-isa sa Baal ng Peor. Matindi yung judgment sa kanila. Talatang 6, at dumating ang isa sa mga anak ni Israel at nagdala sa kanyang mga kapatid ng isang babaeng Midyanita sa paningin ni Moises at ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel habang sila'y umiiyak sa pintuan ng toldang tipanan. Nang makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, ay tumindig siya sa gitna ng kapulungan at hinawakan ng isang sibat. Pumunta siya sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda at tinuhog silang pareho. Ang lalaking Israelita at ang babae, tagos sa katawan nito, sa gayon ang salot ay huminto sa mga anak ni Israel. Talatang 9, ang mga namatay sa salot ay 24,000. At talatang 10, nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, pinawi ni Phinehas na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, ang aking galit sa mga anak ni Israel, sa paraang sila'y nanibugho dahil sa aking paninibugho sa kanila. Na ano pat hindi ko nilipol ang mga anak ni Israel sa aking paninibugho. Kaya't sabihin mo, narito, ibinibigay ko sa kanya ang aking tipan ng kapayapaan at magiging kanya, at sa binhing susunod sa kanya ang tipan ng walang hanggang pagkapari, sapagkat siya'y mapanibughuin para sa kanyang Diyos, at ginawa ang pagtubos para sa mga anak ni Israel. Ito po ang salita ng Panginoon sa panahon nila, no? Sa panahon ng lumang tipan, kapag ang isang tao ay gumawa ng kasalanan at kasamaan, matindi ang judgment. Sa panahon ng bagong tipan, ng New Covenant, no? Merong makikita natin dito yung habag ng Panginoon pa rin sa atin. You see, mga kapatid, ako po, kapag nag-aaral ako ng Biblia, 3 bagay ang aking tinitingnan. Una, promise to hold on to God's Word. No, kapag nawa tayo, kayo po, gano'n, no? Pag nagbabasa tayo, nag-aaral tayo ng Biblia, hanapin natin yung pangako na pwede nating panghawakan mula sa salita ng Diyos. Amen? Ito yung magpapatibay sa atin. Pangalawa, principles for living in God's Word. Yung mga prinsipyo na makukuha natin upang mamuhay tayo para sa Panginoon, para sa kanyang mga gawa, para sa kanyang kalooban, no? Yung mga principles. Ano ba yung mga principle doon sa nabasa natin? Okay? Ano ba yung pangako doon sa nabasa natin? At ano yung prophecy? Pangatlo, upang maintindihan natin yung kalooban ng Panginoon. Okay? Kasi yung nangyari noon, no? Na kapag merong ginawang kasalanan, automatic sa kanila, judgment, patayin ka agad eh. Sa atin, hindi po ganon. Okay? Under the New Covenant, you see, makikita natin dito yung principles na pwede nating ma-adapt or makuha. You see, dito po sa passage, balikan natin yung passage natin kanina na binasa natin, nakita natin yung reason, yung dahilan, bakit ng Israel sila po ay nagkagulo. No? Ang Diyos nagalit sa kanila. So makikita natin doon sa nabasa natin yung mga principles kung bakit nakarecover sila. At kung ano yung pangako ng Panginoon, at kung ano yung sinasabi ng Panginoon na kalooban niya sa kanila. Makita po natin ngayong umaga, mga kapatid,
At alam ko na alam ng bawat isa to. At nire-remind ko lamang po na ang kaaway, the enemy understood the key to destroying Israel was by attacking their morality. Alam ng kaaway kung papaano sisirain, wawasakin ng Israel sa pamagitan ng pag-atake ng kanilang moralidad. The same with us. Ang kaaway, ang dyablo, para pabagsakin ka, sirain ka, aatakihin niya yung iyong morality. At makita natin doon sa binasa natin, because of sexual immorality, sabi doon sa verse 1, nakiapid sila. Dahil doon sa kasalanan na yon, no, nakipag-isa sila sa Baal Peor, ang Panginoon nagalis sa kanila. And at dahil doon, 24,000 of people in Israel died. Think about that. Dahil sa salot, 24,000 ang namatay. Ngunit mayroong isang lalaki doon ng pangalan si Pinehas. At si Pinehas ay gumawa ng isang heroic action, no? Na kanyang pinatigil yung sumpa o yung salot, yung galit ng Diyos tumigil nang mayroong ginawang kabayanihan si Pinehas. Po, ang pangalan Pinehas, it means oracle, no? Mount of judgment. So siya yung nagpatigil doon sa plague or doon sa salot na nangyari. Kaya sabi sa Numbers 25, verse 10, ito yung sinabi ng Panginoon kay Moses. Sabi niya, verse 11, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, has turned back my wrath from the children of Israel. So sinabi ng Panginoon, itong si Phinehas nito, dahil sa kanyang ginawa, no, inalis niya yung galit ko sa anak ni Israel. Bakit? Kasi naging zealous siya. No? Naging maalab siya. Yung binasa natin kanina na salita ay sa wikang Tagalog, naging mapanibughuin siya. Naging zealous siya with my zeal among them. And God said, I did not consume the children of Israel in my zeal. So ganun ang judgment kasi sa Old Covenant Kumbaga, sa lumang tipan, na kapag talagang merong kasalanan, judgment kaagad ng Panginoon. Pero may isang lalaki na tumindig siya upang mapawi ang galit ng Diyos. May nag-intercede, merong namagitan upang yung galit ng Diyos ay tumigil. Now, pakinggan po natin yung salitang zealous. In Hebrew is kaunaw. Ang pronunciation niya is kaunaw, na ang ibig sabihin ay being passionate and devoted to God. So si Phinehas, naging zealous siya sa Panginoon. Naging maalab siya sa Panginoon. Naging passionate siya sa Diyos para doon sa karangalan, sa honor ng Diyos na sinira sa pamamagitan ng kasalanan. Kasi ang kasalanan ito yung nagpapasira ng relasyon, ng ugnayan sa Diyos. At itong si Phinehas, meron siyang alab May apoy sa puso niya. May pagniningas sa kanyang kalooban upang ang Diyos ay malugod at maalis ang kanyang galit because of his passion and devotedness to God. Phinehas was passionate and devoted to God. That is why God gave him His covenant of peace. Ibinigay ng Diyos sa kanya yung tipan ng kapayapaan dahil sa kanyang passion, dahil sa kanyang zealousness sa Panginoon, dahil sa kanyang zeal. At sinabi sa Numbers chapter 25, verse 12, therefore say, behold, God said, behold, I give to him my covenant of peace. Ibinibigay ko sa kanya, ini-extend ko sa kanya yung tipan ng kapayapaan. At tandaan natin, kapag ang Diyos nagbigay ng tipan ng kapayapaan, ito'y everlasting. Remember in Isaiah 54 verse 10, sabi niya, kahit napayanig ang mundo o ang bundok, ang mga burol mawala. Ngunit ang aking pag-ibig, ang tipan ng aking kapayapaan ay hindi mawawala sa taong kinahabagan ko. So God said, I give to him my covenant of peace. At tandaan natin, we know this, that the covenant of peace means a covenant of completeness. It is a covenant of soundness, of wholeness, of safety, of welfare, of prosperity, of inner peace.
Kaya kapag ang Diyos nakipagtipan sa isang tao, nag-extend siya ng covenant of peace, yung taong yon, no, na binigyan ng Diyos ng kanyang tipan ng kapayapaan, nagkakaranas siya ng tinatawag na completeness, ng wholeness, nagiging buo siya. Nagiging panatag siya. Nakakaranas siya ng welfare sa kanyang buhay, ng soundness of the mind, of the will, of the emotion. Nakakaranas siya ng prosperity ng kanyang kaluluwa, ng inner peace. Tandaan natin, nagkagulo sila pero may isang lalaking tumindig at napatigil niya ang salot at pinagkalooban siya ng Panginoon ng covenant of peace, ng wholeness, ng kapayapaan. And that is everlasting. Sabi ng Numbers 25 verse 13, "It shall be to him and his descendants after him a covenant of an everlasting priesthood." Yung priesthood, yung pagiging pari, ito po yung pag-aalay sa Diyos ng pagsamba. God gave him an everlasting priesthood. The same with us. Tayo po, actually sa totoo lang, tayo mga pari. Ibig sabihin tayo nag-aalay sa Panginoon ng pagsamba, ng pagpupuri. At itong everlasting covenant, binigay sa Kanya. Binigay na ito ng Panginoon. God's covenant of peace will remain with Phinehas. The Bible says, it is an everlasting covenant, everlasting priesthood, together with his descendants. Kaya dito makikita natin ang Diyos na kapag siya'y nakipagtipan sa isang tao, kasama yung descendants niya. Kasama yung generation niya. Amen? Kapag ang Diyos nakipagtipan sa iyo, kasama ang mga anak mo sa tipan na yon. Kung pinagpala ka ng Diyos, pagpapalain ang iyong mga anak. You see, it is same with us. As long as we remain to the promise and the principles of the Word of God, we will remain in God's covenant of peace. Kasi Phinehas nanatili siya doon sa pangako ng Diyos Anak siya ni Eleazar na anak ni Aaron. Si Aaron tinawag ng Panginoon niyang kapatid ni Moses. Okay? And then this man remained in the promises and the principles of the Word of God. Kaya siya nanindigan laban sa kasalanan. Kasi kapag ikaw, pinangahawakan mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, pinangahawakan mo yung mga principles sa mga salita ng Diyos sa iyong buhay, maninindigan ka laban sa kasalanan Dahil doon, magiging mapayapa ka. Dahil doon, nasa iyo ang tipan ng kapayapaan. You see, this is the word for us. As long as we remain to the promise and principles of the Word of God, we will remain in God's covenant of peace. Now, this is the question for us today. How to remain in God's covenant of peace? Paano tayo mananatili sa tipan ng covenant? Sa covenant o sa tipan ng kapayapaan? Paano ka mananatili? No? Kasi pwedeng mawala ang kapayapaan sa buhay ng isang tao. Pwede. Kapag isang tao umalis doon sa tipan ng Diyos. Kaya may mga taong aligaga, nababalisa, nagwo-worry lagi, naguguluhan sila, no? Kasi lumabas sila sa tipan. Or po pwedeng ang iba, nasa tipan naman, nasa covenant naman, pero naguguluhan pa rin, nababalisa pa rin. Bakit? Ang dahilan hindi niya pinangahawakan. Kapatid, panghawakan mo ang mga pangako ng salita ng Diyos. Kaya nga last Sunday, paulit-ulit ko na sinasabi, talagang very emphatic ako No? Ini-insist ko. No? Yung Isaiah 54 verse 10, hindi lamang para sa Israel ito Para ito sa mga anak ng Diyos na sumasampalataya sa Panginoon. Amen? Pakisabi sa katabi mo, para sa iyo ito Kahit na mayanig ang mga bundok, mawala ang mga burol. At yun naman ang nangyayari. Nayayanig ang bundok, nawawala ang mga burol, pinapatag sila kasi nagiging subdivision. Pero sabi ng Panginoon, yung aking kagandahang loob sa iyo, yung aking pag-ibig sa iyo, yung aking tipan ng kapayapaan sa iyo, hindi mawawala. Bakit? Sabi niya, kasi ako ang Diyos na naaawa sa iyo. Ako yung Diyos na nahabag sa iyo. Yung kahabagan ng Diyos, ito yung nagsusustain ng kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya nga tayo, hindi tayo perfecto Pwedeng mayroon ka nagagawa, mayroon ka nasasabi, no? At minsan naguguluhan ka, pero balik ka lang. Panghawakan mo yung pangako ng Panginoon. So tingnan natin ngayong umaga, paano tayo mananatili sa tipan ng kapayapaan? Una po, we must have a strong discernment. Kapatid, magkaroon ka ng strong discernment.
magkaroon ka ng malakas na kakayahang makilala ang tama sa mali. Gawin mo ang tama laban sa mali. Gawin mo yung kabutihan laban doon sa masama. Angkinin mo yung katotohanan laban doon sa kamalian. Yun ang ibig sabihin ng discernment. Magkaroon tayo ng strong discernment. Discernment is the ability to understand and comprehend people, things, or situations with keen insight, na merong matalas na pangunawa. Meron kang abilidad na naiintindihan mo, naunawaan mo ang bawat tao, ang bawat bagay, ang bawat pangyayari, na meron kang matalas na pangunawa, na nadi-differentiate mo yung right sa mali, yung good sa masama, yung katotohanan sa masama with clarity and certainty. That is discernment. We need discernment. Lalo na ngayon, mag-election, kailangan may discernment ka. Sino ba yung iboboto ko? Tama ba siya? O mali ang kanyang pamantayan? Mga kapatid, kailangan natin ng strong discernment. Pakatapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kailangan mo ito. Kailangan meron kang kakayanan, malakas na kakayanan na makilala mo, no? Ma-distinguish mo, ma-differentiate mo, makita mo, ito ang totoo, dito ako. Ito ang tama, dito ako. Ito yung mali, lalayuan ko. Ito yung kasalanan, aalis ako dito. Kasi kasalanan yun eh. Kasi kapag namuhay ka sa kasalanan, hindi ka mapapayapa. Sabi ni Isaiah, walang kapayapaan sa taong namumuhay ng masama. Mamuhay tayo para sa Diyos. Magkaroon tayo ng strong discernment. Si Pinehas sa ating pong binasa ay merong strong discernment. Tingnan natin yan. Numbers 25, verse 7, first sentence. Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it. The Bible says, he saw the wickedness. Now, the English word saw in Hebrew is ra'a. Sabihin natin, ra'a. Na ang ibig sabihin to perceive and to discern. Na kapag nakita mong isang bagay, meron kang pangako ng Diyos sa iyo, meron kang mga prinsipyo ng mga salita ng Diyos sa iyo, you have the prophecy of God, the oracle of God. You will see what is right and what is wrong. You will see what is the truth and what is the evil. So, ano yung nakita ni Phinehas? What did Phinehas see? What did he perceive and discern? Dalawang bagay ang nakita niya. Una, Phinehas saw the disobedient action of the children of Israel. This man of God saw the disobedient action of the people in his time, in his generation. Nakita ni Phinehas ang matinding pagsuway ng mga anak ni Israel. Phinehas perceived and discerned the disobedient action of the children of Israel. Tingnan natin yon. Verse 1 ng ating pong text. Mga Bilang, kabanatang 25. Talatang 1. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa city, mantang bayan ay nagpasimulang makiapid. Nakita ito ni Phinehas. Nakikipapid ang kanyang bayan sa kasalanan sa mga anak na babae ng Moab. The people began to commit harlotry. Harlotry, it is about committing an adultery, sexual immorality, unfaithfulness to God. Bago yung sexual immorality in the flesh, there was a sexual adultery in the spirit. Lahat ng bagay, mga kapatid, nagmumula sa spirit. Kapag sa isipan mo pa lang, sa espiritu mo pa lang nagsimula na, then nagkakaroon ito ng manifestation. Kaya nga pagka sa isip pa lamang, ang battleground sa isip pa lamang, no, kinakast down na to. Kaya sabi ni Paul, I cast down every imagination, every high thing that I exalt against the knowledge of God and bring them into subjection to the obedience of Christ. So it begins in the spirit. Si Phinehas, nakita niya ito eh. Kasi he's a man of the Word of God. He loves the Word of God. Pinangawakan niya yung mga pangako ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi natutunan niya yun sa tatay niyang si Eleazar. Si Eleazar natuto naman kay Aaron. Si Aaron natuto kay Moses. Kaya ang ganda eh, no? Kapag natuto kasi isang tao, nagkaroon ka ng inspirasyon na itong taong ito, pinangawakan niya sa salita ng Diyos, ako rin.
Itong taong ito naging payapa siya. Paano siya naging payapa? Dahil sa salita ng Panginoon. Dahil meron siyang covenant of peace kay Lord. Amen? Praise the Lord. So talatang 2, makita natin dito, inanyayahan ng mga ito, ng mga taga Peor, ng mga Moabites and Midianites, ang Israel sa paghahandog sa kanilang mga Diyos. At sila'y kumain at yumukod sa Diyos ng Moab. Nakita ito ni Pinehas. Na-discern ito ni Pinehas. Na-perceive niya ito. Na itong mga taong ito na, alam mo, may mga taong, tandaan natin mga kapatid, ang kaaway, ang dyablo. Actually, wala naman siyang, powerless naman siya. Pero paano siya nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay ng isang tao? Sa buhay ng mga mananampalataya? Ano ang kanyang sandata? Deception. I-deceive ka niya. Pangalawa, diversion. I-divert ka niya. Pangatlo, distraction na. Pagkawasak ng buhay. Yun ang kanyang gagawin. Kaya itong mga taong ito na hindi sila nagkaroon ng discernment eh. Kaya kapatid, napakahalaga ng pagkakaroon ng discernment. Kapag alam mong mali. Kapag alam mong hindi Diyos yan, hindi tama yung paniniwala, mag-isip ka kung ano yung tamang paniniwala. Amen? Sila yumukod sa mga Diyos ng Moab, mga Diyos. And verse 3, sabi rito, ang Israel ay nakipag-isa sa Baal ng Peor. In other words, nagkaroon sila ng union, nagkaroon sila ng tinatawag na partnership, or in other words, covenant doon sa evil. Israel was joined to Baal of Peor. And the Bible says the anger of the Lord was aroused against Israel. Now listen carefully. The word join in Hebrew is samad. Sabi natin, samad. Parang tamad na lang eh, no? No? Samad. Ano ibig sabihin ng samad? To bind, to connect, to be one and in close relationship with somebody. Yun ang ibig sabihin ng kapag ikaw nag-join ka rito, ibig sabihin tinatali mo yung sarili mo. Doon sa kung saan ka nag-join. Doon sa kung ka nag-connect. To be one. Ano nangyari sa kanila? Nakipag-connect sila sa kasalanan. Nakiapid sila. Ano sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 6, verse 16? Kapag ikaw ay nakipag-connect sa isang harlot o sa isang prostitute, nagiging kaisa ka niya. 1 Corinthians chapter 6, verse 17, those who are joined with the Lord are one spirit with Him. So kapag nakipag-isa ka sa Panginoon, isang espiritu ka sa Kanya. Kaya magtataka ka, bakit minsan may mga taong, ba't iba ang espiritu noon? Iba sinasabi niya, ba't iba ugali niya? Kanino ba siya nakipag-isa? Kasi ang sino man nakipag-isa sa Panginoon, bagong nilalang. Binago ng Panginoon. Now in our verse, the people of Israel joined to Baal of Peor. Ibig sabihin, nakipag-covenant sila doon, nakipagtipan sila, nakipag-partnership sila sa kasalanan. Nakita ni Pinehas yun. Bakit? Si Pinehas, meron siyang pinanghahawakan na pangako ng Diyos, ng mga salita ng Diyos. Kaya namumuhay siya na matuwid. He has that strong discernment. And in the same way, God wants you to have that strong discernment for you to remain in the principles of the Word of God. Pangalawang nakita ni Pinehas. Pinehas saw the defiant attitude of the children of Israel. Defiant meaning palaban na pag-uugali. He saw the defiant. Alam mo, sa panahon natin, may mga talagang defiant, yung talagang palaban siya. No? Palaban tong taong ito, palaban yung kanyang ugali. So tingnan natin ito. Sa aklat ng mga bilang, kabanatang 25, talatang 4. Kahit sinabi ng Panginoon kay Moses, isama mo ang lahat ng pinuno sa bayan, bitayin mo sila sa harap ng Panginoon upang matinding galit ng Panginoon ay mapawi sa Israel. Sinabi ni Moses sa mahukom sa Israel, patayin ang bawat isa sa inyo ang taong nakipagsa sa Baal ng Peor.
Sinabi ito ng Diyos dahil sinabi ito ng Panginoon kay Moses, sinabi ito ni Moses sa bayan dahil sa matinding galit ng Panginoon. Because of defiant attitude. Palaban. Talagang nakipag-isa sila laban sa kaaway. Laban sa ibang Diyos. So, ano sinasabi ito na sa atin, mga kapatid? Huwag tayo makikipag-isa sa iba. Ang pakikipag-isa natin sa Panginoon lang. No? Amen? We need to follow the example of this man na talaga meron siyang strong discernment. So, Phinehas saw the evil in his days because of having that strong discernment. So, itong kailangan natin for us to remain in God's covenant of peace. Manatili tayo sa strong discernment. Pangalawa, we must have a spirit of zeal for God. Magkaroon tayo ng espiritu ng alab sa Diyos. Magkaroon tayo ng apoy para sa Diyos. Kahit na may mga disobedient actions sa paligid natin, kahit na may mga defiant attitude, no? Still magkaroon tayo ng discernment, strong discernment, and that spirit of zeal for God. Now, the word zeal in Hebrew is kin'ah, meaning a strong feeling of eagerness, of passion, and enthusiasm. Ito ang makita sa atin bilang mga taong naglilingkod sa Panginoon, na pinangahawakan natin ang pangako ng Diyos, ang mga prinsipyo ng mga salita ng Panginoon. You see, zeal involves a deep commitment, fervor, and dedication to God. Magkaroon tayo ng alab sa Panginoon para manatili tayo sa kapayapaan, manatili tayong payapa, manatili tayo sa presensya ng Panginoon, manatili tayong kaisa ng Diyos. Maging maalab tayo para sa Kanya. Kung napapansin mo na parang wala ka ng alab, wala ka ng ningas, wala ka ng apoy, wala ka ng zeal, wala ka ng eagerness, wala ka ng passion, go back to God. Kasi siya ang pinagmumulan ng kapayapaan, siya ang pinagmumulaan ng pagpapala sa ating buhay. Now, tingnan natin dito yung alab ni Phinehas. Nakita natin yung kanyang strong discernment. Tingnan natin yung kanyang alab, yung kanyang zeal for God. Sabi dito sa Bilang, Kabanatang 25, talatang 6, dumating ang isa sa mga anak ni Israel. No, nagkakagulo na, nag-iiyakan na ang mga tao dahil doon sa salot, doon sa plague. And then during that time, 24,000 died because of the plague, because of the anger of God, because of the judgment of God. At meron pa rito isa, talatang 6, na talagang makita mo rito yung kanyang defiant attitude. Dumating ang isa sa mga anak ni Israel at nagdala sa kanyang mga kapatid ng isang babaeng Midianita sa paningin ni Moses. No, nagkakagulo ng mga tao dahil doon sa judgment. Nag-iiyakan ng mga tao dahil doon sa, you see, nung nakita ng mga taong, you know, they have the heart for God, they hold on to the promises of God, nakita nila kasalanan, nakita nila yung judgment, umiyak sila sa Panginoon. Pero itong isang lalaking ito, na merong defiant attitude, nagdala pa ng babae doon sa kanilang paningin, sa kanilang harapan. Sa paningin ni Moses at ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel, habang sila'y umiyak sa pintuan ng toldang tipanan. Kasi umiyak sila dahil marami nang namatay. Umiyak sila kasi may mga taong napahamak na dahil sa kanilang pakikiapid. Dahil sa kanilang sexual immorality. Kasi nung sinawag sila ng Panginoon, tinawag sila ng Diyos sa kabanalan. Tinawag sila ng Diyos sa tipan ng Diyos, sa katuwiran. Kaya itong mga ito, nag-iiyakan sila. Alam mo mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, ang totoong taong pinangahawakan niya ang pangako ng Panginoon. Kapag nakakita siya ng isang kapatid na nagkasala, umiiyak siya sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon, Lord, kahabagan mo po ito. Hindi niya chinichismis o minamarites yung kapatid. Kapag meron kang kapatid na nagkasala, no? O hindi pa naman proven yung kasalanan, kung nagkasala talaga, mag-intercede tayo. Katulad nila.
nag-intercede sila. Meron silang passion to pray. They are devoted to God. They have that dedication to take away, to get rid of all that sins in the eyes of God. Kaya lang, hindi lang sila umiyak. Dito makikita natin si Phinehas, talatang 7. Nang makita ito ni Phinehas, na anak ni Eleazar, na anak ng paring si Aaron, tumindig siya sa gitna ng kapulungan at hinawakan ng sibat. Tumayo siya. He has that passion for God, zealousness for God, dedication and devotedness to God. Hinawakan niya ang sibat. Sabi ng Numbers 25 verse 7, tingnan natin. In the English version, when Phinehas, the son of Eleazar, the priest, saw it, he discerned and perceived. Then he rose up from among the congregation. Now, the word rose up in Hebrew is kum, which means to arise, to stand up, and to become powerful by having the spirit of zeal for God. Tumindig siya na nag-aalab ang kanyang kalooban. Nagniningas ang kanyang puso para sa Diyos. Dahil nakita niya yung kasalanan. Ano ang kanyang ginawa? Hinawakan niyang sibat. Tayo po, hindi tayo mananakit. Kasi sa panahon nila, ganun eh. Hinawakan kagad yung sibat. Ano ginawa ni Phinehas? What did Phinehas do? Sabi ng verse 8, pumunta siya sa likod ng lalaking Israelita sa loob ng tolda at tinuhog silang pareho. Sinibat sila. Tagos sa katawan nito, gayon, sa gayon, ang salot ay huminto sa mga anak ni Israel. So, ginawa niya. Tayo, hindi natin gagawin yun. No, hindi ka papatay. Hindi ka mananakit. Okay? Pero gagamitin natin yung tabak ng Espiritu. Ano ang tabak ng Espiritu? Yung salita ng Diyos. Amen. Nang ginawa ito ni Phinehas, tumigil ang salot. Verse 9, ang mga namatay sa salot ay 24,000, 24,000. Phinehas' action stopped the judgment of God. Sa panahon natin mga kapatid, para mapatigil yung galit, yung puot ng Panginoon, luhod lang tayo sa Diyos. Bakit ang Diyos natin mahabagin? Nagpapatawad. Can we give Him the praise? Mahabagin ang Diyos natin. So tingnan natin yung action na ito ni Phinehas sa Psalm 106 verse 28. Sabi diyan, they joined themselves to Baal of Peor and ate sacrifices made to the dead. Take note of the word, made to the dead. Kasi yung Diyos nila patay. Ang Diyos nila ay may mata pero hindi nakakakita. May bibig pero hindi nakapagsalita. Nag-sacrifice sila doon sa mga patay na kanilang sinasamba. Verse 29, thus they provoked him to anger with their deeds. Ginalit nila ang Diyos sa kanilang gawa. And the plague broke out among them. Then verse 30, then Phinehas stood up because of his zeal, of his passion, of his devotedness to God. He stood up and intervened. And the Bible says, the plague was stopped. Tumigil ang salot. In verse 31, and that was accounted to him for righteousness to all generations forever. Dahil sa ginawa ni Phinehas, naging katuwiran ito sa Panginoon. Mga kapatid, pinawi ni Phinehas na anak ni Eleazar ang galit ng Panginoon. Sa paraang nagkaroon siya ng zeal, ng zealousness for God, ng passion for God. And the promise is this, sabi ng pangako ng Diyos sa kanya, behold, I give to him my covenant of peace. Numbers 25, verse 12. Amen. I give to him my covenant of peace. Sabi ng Panginoon, binibigay ko sa kanya yung tipan ng kapayapaan. Bakit? Si Phinehas nanindigan sa katuwiran, nanindigan siya sa katotohanan. He has that strong discernment. He has that spirit of zeal for God. And because of that, he received that covenant of peace. At sabi sa verse 13, and it shall be to him and his descendants after him
a covenant of an everlasting priesthood because he was zealous for his God and made atonement for the children of Israel. Now listen carefully mga kapatid, si Pinehas ay typology of the Lord Jesus Christ. He was a type, larawan ng Panginoong Jesucristo. Because of his zealousness for God, and the Bible says, he made atonement for the children of Israel. Nang si Pinehas gumawa ng isang action, heroic action, tumigil ang salot, tumigil ang judgment. Dahil sa kanyang zealousness. Ang ating Panginoon, the same with him, no? Siya ilarawan ng ating Panginoong Jesucristo. John chapter 2, verse 17, in the Amplified Bible, the disciples remember that it is written in the Scriptures, zeal, love, and concern for your house, for the Father's house, for the Father, and its honor will consume me. That is the attitude of the Lord Jesus Christ. Kasi Pinehas na ating pong binabanggit, siya po ay larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung doon sa ginawa ni Pinehas, nagbigay siya ng atonement, kasi sabi ng Bible, he made an atonement. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng katubusan sa atin. Nung ang Panginoong Jesucristo binigay niya ang kanyang buhay sa atin, tumagas ang kanyang dugo, pinatigil niya yung sumpa sa atin. Pinatigil niya yung galit ng Diyos sa atin. Romans chapter 5, tingnan natin, verse 8 to 9. It says, God demonstrate His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. He made an atonement for us. Pinehas became zealous for God, and he made an atonement for God, and because of that, dahil sa kanyang ginawa, tumigil yung salot, tumigil yung galit ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesucristo, no? Siya ang nagpatigil ng galit ng Diyos sa atin. Sabi niya sa verse 9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Amen? Can we give Him the praise? Si Kristo, si Pinehas, larawan ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tularan na magkaroon tayo ng passion sa Diyos, ng zeal. At ang Panginoong Jesucristo, tinubos tayo ng kanyang dugo. At sabi ng Romans chapter 5, verse 1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Pakitapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may kapayapaan ka sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? Galing. Para manatili tayo sa tipan ng kapayapaan. Ito ay sa pamamagitan ng ating pong strong discernment against sin. Katulad ng Panginoon na siya'y naging zealous. He has that zeal for God's honor. And of course, magkaroon tayo ng zeal for Him upang manatili ang kapayapaan. The Bible says in Isaiah 26 verse 3, sabi diyan, you will keep him in perfect peace. Sino gusto ng ganap na kapayapaan? Ganap. Perfecto. Covenant of peace. You will keep him in perfect peace, those whose mind is stayed on you because he trusts in you. Nagkaroon lang ng kaguluhan sa kanila dahil sa kasalanan. But si Pinehas, meron siyang perpektong kapayapaan. Nanindigan siya upang ang kaguluhan ay mawala at magkaroon ng kapanatagan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, sa panahon nating ito ng mayroong mga kaguluhan ng buhay, may mga worries, may mga pangyayari sa atin na minsan hindi natin ma-explain, hindi natin maipaliwanag. If you want to remain in peace, in perfect peace, stay in God. Remain in Him.
trust Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Tandaan natin, merong tipan ng kapayapaan doon sa mga taong naninindigan para sa Panginoon. And again, in Isaiah 54, verse 10, sabi diyan, ang mga bundok ay maaring umalis, ang mga burol ay mapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob hindi hiwalay sa iyo. Hindi hiwalay ang kagandahang loob ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa mga taong naninindigan para sa Kanya. Sa mga anak ng Diyos na lumalayo sa kasalanan at naninindigan para sa Kanya. Tandaan natin, walang kapayapaan sa pamumuhay sa kasalanan. Walang kapayapaan sa taong nagiging masama. Manatili tayo sa Diyos. Maging matibay, maging malakas ang ating discernment. Magkaroon tayo ng zeal for God. Because God said, sabi niya, ang aking kagandahang loob ay hindi hiwalay sa iyo o ang aking tipan ng kapayapaan na hindi maalis, sabi ng Panginoon na naawa sa iyo. Tandaan natin, the reason why we're here, because of the mercy of God. I'm here because of God's mercy. You're here because of God's mercy. Let us remain in God's peace for us to experience and to enjoy His mercy sa ating buhay. Amen?